matamis na ngiti. Linggo na naman po, araw po ng pakikipagniig natin sa ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating call to worship, isa-isayin po natin yung nangyayari o nagaganap sa tahanan po ng ating Panginoon. Every Tuesday po, tayo ay nagkakaroon ng ABCI, matin po si Pastor Abed sa ABCI gatherings. Yan po ay nagaganap dito po sa ating City Hall. Yan po ay tuwing alas 7 ng umaga. At pagdating naman po ng Thursday, tayo po ay nagkakaroon ng intercessory meeting. Yan po ay nagsisimula ng alas 7 ng hating gabi. Tayo po ay nagtitipon-tipon para po ipanalangin ang bawat isa. At kung halimbawa po na may nais po kayong ipanalangin, pwede niyo pong itap ang mga kapatiran o kaya naman po i-chat ang mga kapatiran po doon po sa prayer request ninyo sa mga pong aspeto ng ating buhay na nangangailangan po ng panalangin. At pagdating naman po ng Friday, tayo po ay nagkakaroon ng online Bible study adult. Yan po ay tuwing ika-4 ng hapon. Kaya inaaniyahan ko po ang bawat isa na umattend po tayo. Iba po kasi kapag kahit po sa ganung platform, sa online Bible study, nakaka-attend po tayo at nakakakain po ang ating spiritual na needs ng salita ng Panginoon. At pagdating naman po ng Sabado, tayo ay nagkakaroon ng Children Bible Study dito po sa ating bahay-sambahan. Yan po ay nagaganap ng ang children po ay ika-3 ng hapon dito po sa ating bahay-sambahan. Minsan po, pero starting next Saturday po, doon na po namin gaganapin sa Santos Compound po. Pabalik po ulit kami sa Santos Compound. At ganun din po, kasabay po ng gawain ng children, meron din po nagaganap na Youth Bible Study. Yan po ay every Saturday, dito po yan sa ating bahay-sambahan. Kaya yung mga anak po natin, encourage po natin na umattend sa ating Children and Youth Bible Study. At pagdating naman po ng linggo, ito po, nagkakaroon po tayo ng Sunday service kung saan tayo po ay nagsasama-sama para po magpuri at bigyan ng parangal ng ating Panginoon po. Yan po ay nagaganap din ika-9 ng umaga hanggang ika-11 ng umaga. 11 a.m. po. Kaya ina-encourage po kayo na makasama po namin kayo sa gawain na nagaganap dito po sa ating bahay-sambahan. Sige po, sama-sama niyo po akong samahan niyo po akong basahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Awit 5, chapter 7 to 8. Kung nandiyan na po kayo, sige po, samahan niyo po akong basahin. Ang sabi po rito, Awit 5, chapter 5, verse 7 to 8. Ang sabi po dyan, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran. Dahil napakarami nang sa aking humahadlang. Landas mong matuwid sa aking ipaalam upang ito'y aking laging masundan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi po rito, doon po sa verse 7, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, tayo po ay tinawag niya, tayo po ay inari niyang anak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak Jesus para po sa ating kaligtasan. At dahil din po yung unfailing love ng Panginoon sa atin, kung babalikan po natin yung time ni King David, na bago po tayo mga panambahan, meron po talagang spot, baga may lugar talaga na bago ka makapasok, kailangan malinis na malinis ka. Kung ikaw ay mananambahan sa Panginoon. Bakit po? Kasi noong panahon ni David, pag ikaw ay hindi nararapat
sa presensya ng Panginoon, buhay mo ang magiging kapalit. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ganyan niya po tayo minamahal, alam niyo po yon, ginawa niyang mas madali para sa atin kung paano tayo magpupuri at paano tayo mananambahan sa Kanya. Sa pamamagitan po ni Jesus Christ, binigyan niya po tayo ng mapadali yung pag-worship natin sa Panginoon. At tandaan po natin, kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, lalo na po sa panahon nang tayo ay batbat ng problema at tayo ay nandun sa sitwasyon na tayo ay humaharap sa mahihirap na sirkumstansya ng ating buhay. Pag nakikita po ng ating kaaway na tayo ay nagpupuri at pinupuri natin siya sa ating buhay, alam niyo po, nagtatremble ang kaaway. Bakit po? Kasi alam niya na kahit ano yung pagdaanan natin, ano man yung kalalagayan natin sa buhay, hindi tayo hihiwalay sa presensya ng Panginoon. Yun po yung isang kahinaan ng kaaway na kapag tayo po ay totoong nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po yun, hindi niya kayang hadlangan yung pananambahan natin o yung pananampalataya na meron tayo. At sabi rin po dyan sa salita ng Panginoon, sabi niya, ang pagpupuri sa Panginoon ay isang powerful na sandata natin. At ang pananambahan po o yung pag-worship sa Panginoon, yan po ay yan ay pinapakita po niyan na ano man po yung katatayuan natin sa buhay, dapat po alam natin kung sino yung priority natin at dapat po alam natin kung sino yung sasambahin natin. At sabi po din sa verse 8, ito po yung pinakamagandang part dito Yung sabi po ni David dito na nanalangin siya na, Lord, ilayo mo ko sa lahat. Sabi niya, ilayo mo ko doon sa mga bagay na pwedeng mapaliw ako sa presensya mo. Humingi po siya ng guidance sa buhay niya. Dapat po tayo mga nananampalataya sa Panginoon, yun po yung laging dapat nating ayun po yung dapat laman ng puso natin, na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, matuto po tayong laging alamin kung ano po ba yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Dalawang bagay po yung ipinapakita ng Panginoon dito. Ang sabi po, dapat po, nagpupuri tayo, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya, lahat ng binibigay niya, lahat ng mga sinasagot niya sa anumang aspeto ng ating buhay. At pangalawa po, matuto po tayong hingin o mag-ask sa Panginoon ng guidance at protection niya doon sa maglilid, kung ano ba talaga yung dapat kung saan tayo nakapokus, ano ba yung dapat na sinusunod natin. At maliwanag naman po na sinasabi ng Panginoon na dapat, ang sabi po dyan, tinawag tayo upang papurihan siya, tinawag tayo para maglingkod sa Kanya, tinawag tayo para makasama tayo sa Kanyang kaharian at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umaga pong ito, sabi nga po, tayo'y magpuri, pasalamatan natin siya despite kung ano man po yung nararamdaman natin, despite kung ano man po yung kalalagayan natin. Purihin po natin siya sa katotohanan, sa Espiritu ng buong puso, na i-open po natin ang ating buhay at ating puso sa Kanya, na wala po tayong itinatago. Yun lang po. To God be all the glory. Tayo po'y tumayo upang magpuri sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Amen! Sabi po sa ating awitin, rejoice. Purihan natin ang ating Panginoon pagkat siya'y dakila ngayong umaga. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Rejoice, rejoice, let
patuloy po tayo ang ating presensya ay patuloy po nating ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Lord God, sa magang ito na muli po, Lord, dinako mo ang aming mga panyapak sa iyong tahanan. Salamat sa magandang panahon. Lord God, salamat sa ibang lakas buhay na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Lord God, bago po kami lumapit, magpuri sa iyong pahanan, Panginoon. Linisin mo nga po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, ang aming kaluluwa, Lord God, upang maging karapat-dapat po kami sa iyong pahanan. Ano man po yung mga nagawa namin kasalanan, nasabi, Panginoon, na isip, alisin mo nga po ito, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong dugo na luminis, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Lord God, kay Jesus, sa kanyang pagtubos sa amin, Panginoon. Lord God, umagang ito, mula sa simula, Lord God, hanggang sa matapos, ay tinataas po namin sa iyong paanan. Pangunahan mo nga po, Lord God, ang bawat gagawin po namin, ay kayo po ang manguna sa amin pong worship leader, Panginoon. Sa kanya pong pag-awit, Lord God, lagak mo po sa puso niya ang pusong sa iyo lamang, sa iyo lamang ang kanyang puso't isipan, Lord God. Hindi po siya mag-perform para sa tao, kundi sa iyo, Panginoon. Lukubin niyo po siya ng iyong banal na dugo, Panginoon, na madala niya po kami sa pinakamataas na pagpupuri, Lord God, na ang bawat sa bawat pagkanta po niya, Panginoon, ito po ay magiging magpamong samyo, Panginoon, sa iyong paanan. Maraming pong salamat sa buhay ng mga batang ito, Panginoon, na bata pa lamang, Lord God, ay nagpapagamit na sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na kayo po yung kikilos sa buhay nila. Kayo po ang gagalaw, Panginoon, sa kongregasyon na ito. Ang inyong pong banal na Espiritu, Lord God, ang lulukog sa bawat isa na naririto. Ganon din po, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, Lord God, sa aming butiing pastor. Panginoon, ngayon pa lamang, ano man po yung kanyang napag-aralan, Panginoon, ay remind niyo po sa kanya. Tago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon, na ang bawat lalabas, Panginoon, sa kanyang mga labi ay magiging kalakasan po, kapunuan, Panginoon, ng bawat isa naming kaluluwa, Lord God. Knowledge and wisdom ay pagkaloob mo nga po sa kanya, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa buhay niya, wala na pong iba. Na ang bawat lalabas sa kanyang labi, Panginoon, ay magiging patalim, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming puso, sa aming kaluluwa, Lord God. Napupunuin niya po, Panginoon, ano man po yung kulang, Panginoon, sa buhay namin. Maraming pong salamat, Panginoon. Kayo po yung manguna, Lord God. Ganoon din po, Panginoon, sa amin po mga gagamitin, Lord God, sa amin pong internet, sa amin po mga mic, Panginoon, sa aming mga gagamitin, Panginoon, para po sa kongregasyon na ito, Lord God. Kayo po ang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, ang kumilos, Lord God, na walang anumang distraction, Panginoon, para kami po ay hindi makapagpuri ang kanta, Panginoon, makapagpasalamat sa iyo. Maraming pong salamat, Lord God. Ganun din po sa bawat isang tatayo sa iyong paanan, Panginoon. Ay kayo po ang kumilos. Kayo po ang yumakap, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Lord God, na gagamitin mo upang maghayag ng iyong salita, pasasalamat, Panginoon, sa mga ginawa niyo po sa buhay namin sa isang buong linggo. Lord God, at tinatalian po namin, Panginoon, ano man po yung distraction, Panginoon, kawalang pakikinig, Panginoon, antok, Panginoon, at ano man po yung ingay na maririnig namin para hindi po kami makapakinig, para hindi po kami, hindi po namin mapakinggan ang iyong salita. In Jesus' name, tinatalian po namin ito
sa iyong pangalan, O Jesus. Ang bawat isa, Panginoon, na naririto sa bahay santuario mo, Lord God, ay ipopokus mo po ang aming isipan, ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, upang mapunuan anuman po yung pangangailangan namin, anuman po yung aming nararamdaman, ay mapapagaang, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Ganun din po, Lord, tinataas ko po sa inyo yung mga wala pa po rito, Lord God. Ilagak niyo po sa puso nila, Panginoon, yung kauhawan, Panginoon, na makasama kayo at makapakinig ng iyong salita. Ngayon pa lamang, Panginoon, ipuin niyo po yung kanilang puso, Lord God. Ganun din po, Panginoon, sa mga batang lalabas, Panginoon, proteksyonan mo nga po sila. Ang iyong banal na Espiritu, lumukob sa kanila, Panginoon. At patuloy, O God, na kayo po yung kumilos sa buhay nila, Panginoon, na gagamitin niyo po sila sa kanilang paglaki sa iyong pulpito, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Alam po namin, Panginoon, nakasama ka po namin. Ang iyong banal na Espiritu ay naririto. At kami po ay pag-iisahin mo ng puso at isipan, Panginoon, anuman po yung nais mo, Lord God, sa buhay namin. Panginoon, sa inyo po namin inilalaga ang oras na ito, ang kapayapaan, Panginoon, kasiyahan, kagalakan, Panginoon, ay ibuhos mo nga po sa bawat isang narito. Nalalabas po kami, Panginoon, matatapos po ang kongregasyon na ito, Lord God, nalalabas kami na kagalakan, kapayapaan, Panginoon, at pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po, ayan. Sino po? Tatako po tayo. Sino po yung may birthday, anniversary? Si Lolo Boy. Ayan. Before po. Ayan. Welcome lang po namin si... Anong totoong pangalan ni Balong? Jaime. Ayan. Welcome sa JRRCCM. Ayan. Hindi ito yung una at huli na makakasama ka namin. Ang iniyayag lang namin dito ay ang buhay ni Jesus Christ. At nag-base kami sa Bible mula Genesis to Revelation. Ayan, nawa every Sunday makasama ka namin sa mga events na magaganap dito sa bahay-sambahan. At alam namin na hindi ito nagkataon na nandito ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ayan. Si Lolo Boy. Sa Wednesday. Ayan. Sino pa po ang may birthday? Anniversary? Wala. August pa kasi. Ayan. Pagbalik natin yung lolo ni Ellie, tatay ni Brother Ason. Si Lolo Boy. Ayan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, tinataas po namin sa inyo si Lolo Boy, ang papa po ni Brother Wilson, Lord God. Tinataas po namin siya sa iyo. Salamat po sa buhay niya. Napatuloy, O God, na dinadagdagan mo. Lord, nawa, hipuin niyo po yung puso niya. We pray, Panginoon, na makakilala po siya sa inyo, Lord God. Na makasama po namin siya na magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Lord God. Patuloy, O God, na kayo po pumilos sa buhay nilang mag-asawa, Panginoon. Yung kanila pong pangangatawan, kalakasan, ay pagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Protection, Lord God. At anuman po, Panginoon, yung needs nila, Panginoon, ikaw po ang magpupunin nito. Marami pong salamat sa buhay niya na patuloy na pinagpapala mo. At maraming taon pa nga po, Lord God, ay pagkaloob mo nga po sa kanya. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Sino pa po ang may prayer request? Kasakitan? In Jesus' name? Ayan. Praise God! Lahat tayo ay proteksyonan ng Panginoon dahil lahat tayo ay malakas at walang sakit. Ayan po, kung wala na po prayer request, i-lay hands po natin ang ating nasa kaliwa at nasa kanan. Ayan, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord God, salamat po sa nasa kaliwa at nasa kanan, likod, harapan, na kasama ko po sa oras na ito. Lord God, patuloy na kayo po yung kumilos sa buhay niya. Ano man po yung desire ng puso niya, kung ito po ay kabubuti niya, Panginoon, ipagkaloob mo nga po. Patuloy na kayo po yung kumilos at manguna sa mga na katabi namin, Panginoon. Ito po ay hindi nagkataon na nakasama po namin sila. Ito po ay plano mo. At patuloy na nawa, Panginoon, ang bawat isa ay maging kagamit-gamit sa tahanan mo. Proteksyonan mo nga po kami. Patuloy na samahan. Patuloy, O God, ang presensya mo ang makita sa buhay namin. Hindi po yung aming sarili. Yung ginagawa mo, Panginoon, ay makita ng bawat isang makakasalamuhan namin, Lord God. Ikaw ay buhay at kumikilos sa buhay namin. Marami pong salamat sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise, ayan. Maaari po natin buklatin ang ating mga Bible sa Kawikaan chapter 9 verse 10 para po sa ating tithes and offering ngayon. Sabi dito, honor with love, with obedience. Diba? Praise God. Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10. Pwede po natin at sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, sa Magandang Balita Biblia, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng ilumin ay hindi nga matutuyuan. Ito ang salita ng ating Panginoon. Ano po yung sinasabi po sa atin dito ng ating Panginoon? Sabi po, parangalan po natin si Yahweh sa pamamagitan ng kayamanan. Ano po yung kayamanan na pinababatid po sa atin ng Panginoon? Kayamanan po, ito po yung nilalaman ng ating puso. Nakalaki po sa 2 Corinthians 9 verse 7, ina-emphasize po doon, cheerful heart giver. Ayun po yung ina-emphasize ng Panginoon na yung kayamanan po ng ating puso na magbibigay po tayo ng bukas palad, na magbibigay po tayo ng masaya po ang puso natin. Di ba po? Ito po yung kayamanan, yung nilalaman po ng ating puso, na hindi tinitignan ng ating Panginoon kung gano'ng kalaki, or gano'ng karami, or gano'ng kalawak yung ibibigay po natin sa ating Panginoon, kundi yung puso po natin ang tinitignan po ng ating Panginoon. Di ba po? Paalala po sa atin, katulad nung sinabi last week, sa tithes and offering din, na yung balo po, nakikita po natin, yung balo, katiting na lang, sentimo na lang ang natitira sa kanya. Kumbaga, sa atin ngayon, piso na lang ang natitira natin, piso na lang ang nasa bulsa natin, pero ibinigay pa natin. Inilaan na natin sa Panginoon yun. Diba po? Na hindi niya iniisip kung ano ang kakainin niya mamaya, hindi niya iniisip kung ano yung gagastusin niya para bukas. Kundi, yung makasunod siya sa kalooban po ng ating Panginoon. Yung makasunod po siya, yung nasa puso po dapat niya, yung may pagmamahal na pagbibigay. Diba po? Wala po tayong dapat
na maging dahilan kung bakit po tayo nagbibigay. Kundi, yung pagmamahal po na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay dapat masuklian po natin ng buong puso, ng buong kaluluwa po natin. At sabi, bukas palad po tayo dapat sa ating Panginoon. Bukas palad po tayo na magbibigay sa gawain ng Panginoon, sa mga kapatiran po natin. Kasi ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon na nagbibigay po tayo ng walang inaantay na kapalit. Sabi po, bakit po tayo nagbibigay? Kasi pagpapalain tayo ng Panginoon, di po ba? Pero dapat iniisip din po natin na kailangan masunod po natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag po tayo mag-antay ng kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kundi unahin po natin kung ano po yung kalooban ng ating Diyos. At sabi diyan, yung pinakamainam. Example po, nakasahod po tayo sa trabaho. May mga blessings po tayo na natanggap. Hindi po sinasabi ng Panginoon na ibigay mo lahat. Kundi patuloy po na tinuturo sa atin kung ano po yung laman ng puso natin. Na bukal sa ating kalooban, sa ating puso na ibigay. At sabi po dito, sa gayon, kabalig mo ay lagi nang aapaw. Sisid lang ng inumin ay hindi na matutuyaan. Ayan. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na naka-highlight po dito sa Luke chapter 6 verse 38. Na yung promise po ng Panginoon sa mga generous na mga puso na nagbibigay sa ating Panginoon. Sabi po niya doon, bubuksan niya ang bintana ng kalangitan at ibubuhos niya ang pagpapala sa mga taong may pusong mapagbigay at bukas palad. Diba po? Makikita po natin yung pagpapala ng Panginoon. Hindi man pagpapala na maranasan natin sa Panginoon yung financial, but tignan po natin yung puso natin. Tignan po natin yung sarili natin, yung katatayuan po natin, yung kapayapaan, emotional, physical. Diba po? Nakakalakad po tayo, nakakahinga ng maayos. Isa po yung pagpapala ng Panginoon. Pero tignan po natin sa ating buhay. Hindi nakakakain po tayo 3 beses sa isang araw. 5 beses pa, meron pa eh. Kasi umaga, tanghali, hapon, may midnight snack pa. Diba po? Minsan po, gumuya na lang tayo. Hindi pa dumadaan yung tanghalian. Hindi pa dumadaan yung hapunan, pero mumumuya tayo, di ba? Isa pong pagpapala yun na nagpumula po sa ating Panginoon. At sabi po, patuloy lang po tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Patuloy po tayo na maniwala at manampalataya na bubuksan niya at durungawan ng kanyang kalangitan at ibubuhos po sa atin ang masaganang pagpapala. Kaya salamat po sa ating Panginoon, sa lahat ng mga pusong nagmamahal at patuloy na sumusunod po sa ating Panginoon. To God be all the highest glory po. Ayan. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ayan. Sama-sama po natin na ipanalangin ang mga kaloob na nagmumula sa ating mga puso. Ayan. Praise God. Salamat po Panginoon sa mga kaloob nito. Salamat po sa mga pusong nagbigay, Lord God, na patuloy nga po na ilagak mo po sa aming Panginoon ang pusong mapagbigay, Panginoon, pusong walang pag-aalinlangan, Panginoon, bukas palad ng pagsunod sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy na pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, sa anuman, Panginoon, ang binitawan namin ngayon. Ito po ay para sa iyo, para mapaluguran, para mapapurihan at madakila ang iyong gawain, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Lord God. Patuloy na pagpalain mo po ito, Panginoon. Patuloy na pakaingatan mo po ito sa kamay ng hahawak na ito, Lord God. Patuloy na ikaw ang bumabay at pumamatnubay, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy na ikaw ang kumilos, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, knowledge, Lord God, sa pag-handle, Panginoon, ng mga kaloob na ito. At ito po ay magamit para sa ayong gawain, para sa mga tao, Panginoon, na
nais mo po, Panginoon, na abutin. Patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, sila. At dalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatiran na hindi po nakapagbigay, Lord God. Patuloy, alam po namin, Panginoon, ang puso nila. Patuloy na buksan mo po ang kanilang puso. Patuloy na buksan mo po ang kanilang isipan at turo mo po sa kanila ang tunay na pagbibigay at tunay na pagsunod sa iyo, Lord God. Buksan mo po ang kanilang isipan. Bigyan mo po ng kalinawan, Panginoon, kung ano po yung layunin mo at ang kalooban mo po, Panginoon, sa buhay nila. Patuloy na pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng trabaho, Lord God. Patuloy na bigyan mo po sila, Panginoon, ng mga income, Lord. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang sambahayan, ang kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy namin na itinataas, itinadakila ang iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise, ayan. Yan, sabi po, pinagpala po ang salita ng ating Panginoon at ngayon naman po, pagpapalain ng Panginoon kung sino man po yung nais. Di ba po? Nagbigay tayo sa Panginoon at sabi po, ibabalik sa atin ang pagpapala. At dapat po na ibalik din po natin yung pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ako na po, magpapasalamat po sa ating Panginoon ngayong umaga. Patuloy na ibinabalik ko po sa ating Diyos na buhay ang papurit, pasasalamat sa buong isang linggo ng aming buhay, ng aming pamilya. Salamat po sa ating Panginoon na patuloy na binibigay po niya yung kagalakan, binibigay po niya yung protection, guidance, provision sa aming pangangailangan sa mga anak ko at sa aming buhay, pananampalataya at sa aming pamumuhay sa araw-araw, sa pagpasok po nila sa school. Maraming salamat po sa pag-guide po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. In a few days, talagang hindi po tayo maiiwasan na atakihin ng emotional natin. But I praise God sa kaaliwan na binibigay po sa akin ng Panginoon. Yun lamang po. To God be all the highest glory po. Ayan po. Sino po ang nais magpasalamat? Maibalik po natin ang may parangal sa ating Diyos ngayong umaga. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Nanonood po sa Panginoon. Tunay na pagputi ng Panginoon sa ating lahat kasi wala po tayong hiling sa Panginoon, hindi po niya ito kaya tunay na napaka pinagpala po natin lahat. Lalo na po itong buong buwan na ito na punong-punong po na pagpapala para sa akin. Kasi yung matagal ko na po pinagpipray na mangyari, almost 4 years simula nung mangyari yung incident niyo. Sinabi na yung ko daw po nakuti at ako daw. Dahil sa nagilalaman sa drugs, sabi ko, parang mahirap yung situation na yung tayo ko na na although nangyayari yun na umpisa pa lang naman, hindi naman ako nagulat sa kanya. Pero bilang manampalataya ng Panginoon nang nangyari yun, talagang binundo ko na po sa prayer na nawa, Lord, kayo na po yung bahala sa buhay ko yun na gumalaw po kayo sa buhay na ipakita niyo po kung paano po kayo kumilos, kung gaano niyo po kami kamahal bilang mga anak niyo. Galing niyo rin po yung maramdam sa kanya na mula na po nung nakulong siya doon, talagang nakikita ko po yung paghihirap. Hindi lang po siya naghihirap na nakulong siya kasi although pero nung asawa ko, kasi asawa ko bilang kapatid, iba po kasi magkasikas yung asawa ko ngayon. Totoy ko na nahuli ang bayo ko yan. Pero tunay na napakabuti ng Panginoon. Halos lahat ng mga kilala kong pulis, kapag sinabi, pinakwento ko yung ganong kaso niya, sabi niya, pre, mahirap yan. Kasi alam mo naman na kasi ganun yung problema namin kailangan sa drugs. Pero hindi ko po pinanghawakan yun. Na although sinasabi nila, imposible makalabas yan, lagi na sinasabi na kailangan labasan mo ng pera, gumawa ka ng kailangan talaga ng pera, pre, pagkaganahin mo na kumuha ka ng private attorney para mapalabas yan. Madali lang yung kaso niya kung tutukusin. Pero kailangan mo maglabas ng pera. Pero hindi ko po pinanghawakan yun. Bilang pananampalataya po ng Panginoon, hindi ko yung pinanghawakan ko. Sabi ko, ako nga po na na-stroke Nakakala ko mamamatay na ako na buhay pa. Siya pa kaya nabuhay pa, na nandito na siya sa mundong ibabaw na to.
pinangawa ko po sa Panginoon na, Lord, ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala mag-handle. Ano man po yung kaso na pinagdaan ng bayo ko. Maliit na bagay na po para sa inyo. Alam ko yan, walang imposible sa inyo. Na simula pa lang na pinag-break yun na halos lahat ng mga nakakausap ko sa amin, negative yung pala, talagang bubunong talaga ng taon niya, gano'n. Although, gano'n, pero talagang iba yung faith ko po sa Panginoon na pag nanalangin ka sa Panginoon, tulo pa rin yan. Mag-aantay ka lang. Kasi at panampalataya ka, at hawakan mo yung panampalataya ngayon hanggang makita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya, tuloy napakabuti ng Panginoon. Kasi ngayon, kasama ko na siya. Kasama ko na siya na magpupulit magpapasalamat sa Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Huwag lang po natin bitawan yung panampalataya natin. Tayuan po natin to. Although kahit ano yung paghihirap, ano man po sitwasyon ng daanan natin na halos lahat na makakakusap natin ay sinasabi negative. Ay, hindi pwede to. Huwag niyo po yung hayaan gano'n. Kasi bilang mga Kristiyano, may sarili po tayong pananaw, may sarili po pananaw ng Panginoon, may sarili pananampalataya po tayong pinangahawakan. Panghawakan po natin yun. Kasi, anong pinagkaipo po natin sa tao na walang Diyos, sa may Diyos? Diba? Ganon din naman yung pamumuhay nila, ganon din yung pamumuhay natin. Ang pinagkaiba lang po natin, lahat ng bawat gano'n natin, idulog natin sa Panginoon, ipanalangin natin sa Kanya. Pakikita mo, na yung lahat ng problema dumadaan sa iyo, ito lang pala yun. Wala pa lang kabagay-bagay to, wala pa lang kagridayan to, pinag-problema ko. Kasi ang Panginoon, bago pa lang dumating ang problema sa atin, may solusyon na siya. Ang inaatin ng Panginoon, dumulog tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, tawagin natin siya, ipakita po natin yung pagmamahal natin sa Kanya, ipananampalataya natin sa Kanya. At hindi madamot ang Panginoon. Hindi wala kadamot-damot ang Panginoon. Ang kailangan lang po na, ang problema lang po sa atin ng mga tao, inuuna natin yung sarili natin kakayanan. Kasi kaya ko to Kaya ko to, balitan to, kaya ko to. Pero, iba po pag ang Diyos ang pumilo sa buhay nyo. Makikita nyo po na lahat ng pinagdadaanan nyo, pag na-overcome nyo, na nalagpasan nyo, ito lang pala yun. Akala ko ang laki na nakapasin sa akin. Hindi pala totally sa akin nakapasan. Kay Lord pala nakapasan yun, hindi sa akin. Masyado ko lang iniisip, masyado ko lang pinoproblema na. Ang kailangan ko lang pala, manalangin lang ako sa Panginoon, magtiwala ako sa Kanya. At pangawa ko yung salita ko. Pangawakan mo yung faith mo. Kailangan po kasi pag may faith tayo, kailangan may gawa rin po tayo. Ipakita po natin sa Kanya yung pagbabago sa buhay natin at papakita na kung gano'n yung pinagpapala anak ng Panginoon. Kaya, kung ay napakabuti ng Diyos, sa Panginoon po ang papurit para salamat sa Panginoon. That God the glory po. Hello, gusto ko po magpasalamat po na yun nga, nagising na po kami, may bagong po yung Diyos ka sa amin. Gusto ko po rin po magpasalamat by the way dahil habang papunta po kami dito na nagdadrive lang po kami, nagdiretso, tapos biglang may sumulpot ng sasakyan palabas, hindi na kami buwangga. Pero praise the Lord, hindi kami buwangga. Like, akala ko tayo magpupuwi na kami mismo doon sa langit. Mismo kakap na namin, Jesus. Pero seryoso, salamat po na nandito na kami. Tapos, alam mo, naligtas kami, walang suga. Tapos, gusto ko po din po magpasalamat po dahil yung around Saturday na ako, before no, frustrated talaga ako dahil gusto ko tayo mag-spread kasi nga ako nag-hospital. Yan ngayon tinuro sa akin sa Bible, bago siya ako mag-Jesus, sinabi niya, i-spread niyo yung aking commandments sa mga hospital, di ba? Nakakainis, ang dami kong attempts, hindi ko maluwa talaga. As in, hindi ko alam ano sasabihin, nervous ako, takot na takot ako. Kaya dito na na-frustrated na ako, pang gusto ko na nag-keep up eh. Pero yun nga, tinulungan pa rin po ako ng Diyos kinabukasan eh. Nakausap na po ako ng dalawang tao tungkol sa Kanya. At yung verse na ginamit ko, yung Jeremiah 29 verse, doon ako during those times na mag-pray tayo. Mahihinig niya yun. Tapos siyempre, hindi lang niya pagtarinig, i-answer din niya yun. Based on experience na yun Like, all these times na meron pinagdadaanan, kapag sinasabi ko, Lord Jesus, tulungan mo ako dito sa aming assignment. Lord Jesus, ano yung dito? Tutulungin ka niya talaga, literally.
Tsaka gusto ko din po magpasalamat dahil na-mention nga po ng isang yun nga, nagpasalamat dito na dapat magtiwala tayo sa Diyos. Totoo yan. Dahil every single day, palagi ako takot, palagi ako nangangamba. Ano kaya to? Ano yung assignment? Ano kaya ang gagawin ko sa assignment ko? Masasagot ko pa ba to? Ano yung isip ng mga tao? Alam mo, dapat natutunan ko ng pananaan na ang Diyos, mabait yan, magaling yan. Alam niyo bakit? Dahil yung mga worst case scenarios dito sa utak ko, hindi naman nangyayari. Hindi naman na tinatakot ka ng sarili ko. Totoo tayo kasi sinabi ng isang Kristiyano natin, si Mike Matikis na most of mga pinangaban natin, hindi naman ang nangyayari. Tapos kung mangyayari man, hindi naman natin kamatayan yun. Like, sure, if pinag-iisipan ako ng masama mga tao, bakit? Diyos pa sila? Di naman eh. So what's the point? Good sign nga yan eh. Dahil ibig sabihin, literal na ginagawa natin ng tama dahil si Jesus nga, perfectado na yan. Ayaw pa rin mga tao, pinusipay pa. So dapat ito ginagawa natin. Magtiwala lang tayo dahil kasama natin ang Diyos na sigla na in-overcome. So, salamat sa lahat. Salamat. God be the glory. Ako din po nagpapasalamat po kasi sa Monday to Friday po puro kami reporting and nagpapasalamat po kasi piyak na natanggap po kay Lord kasi puro 90 po yung score namin sa mga reporting po namin. To God be all the glory po. Tayo po tumayo upang magpuri sa ating Panginoon. Pagpatong-patungin po natin ang upuan para makagalaw po tayo at makalutag sa ating Panginoon. At saka na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Isang malakas na palakpak nga po sa ating Panginoon yung sa ating awitin. This is the day. Ito ang akto upang pagpurihan natin ang ating Panginoon.
May tugtog. Pag mga dito malakas. Hindi natin pwede nakasana kita bumibili. Hindi mo narinig bumibili. Diba? May certain, ano lang, may certain, ano lang na nilalakas mo. Hindi yung may tipas ko. Palitan ng ano, tingnan nyo, palitan nyo ng Ako na yun. Josh. Meron pang gagawin doon. Praise, praise. I-start mo lang. Nandun na doon sa mga papel. Praise, praise. Doon sa ano, nandun lahat. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Di ba may tubig po dyan para sa ating pong inumin. Para sa mga nauulaw po. Napakaganda po ng umagang ngayon. Sabihan nga po natin yung ating mga katabi na maraming salamat sa iyo at kasama kita ngayon na magpupuri at mananambahan sa ating Panginoon. Amen po, amen. Di po ang ating pong pag-aaralan ngayon, salita ng ating Panginoon. Ngayon po yung last week ng ating pong buwan. July. Malapit na po yung August. Ang ating pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa salita ng Panginoon. Ang title po, How Can We Praise God Successfully? Paano makakapagpuri sa Diyos ng matagumpay? Definition of praise and worship. Praise, pagpupuri, from the Hebrew word halal, which means to make a show, boast, celebrate, glorify, be polished. At ito naman pong worship, pagsamba. From the Hebrew word, shawkaw, which means to bow down, fall down, give respect, humbly ask. Wow. Talaga pong napakaganda po na tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam na magpuri sa ating Panginoon. Ano pong lesson ang matututunan natin? Galing kay David, Israel's greatest worshipper on the above answer.
Yan po yung ating topic ngayon at ang ating pag-aaralang kanyang buhay, ang kanyang salita. Si David. Pero po, iba yung sa iglesia eh. Alam niyo po yun, iba yung sa iglesia. Ang Diyos ang tinataas. Di po dapat hindi natin ikinakahiya eh, yung pagpupuri sa Diyos. Hindi natin ikinakahiya na dapat tinataas natin yung ating mga kamay. Upang ang pagpupuri natin sa ating Panginoon ay nakikita niya eh. Nakikita niya po tayo. At talagang tayo ay nagpapasalamat, sumasambalataya, sumasamba sa ating Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Haring David, yung sinalubong niya ang kaban ng tipan. Nagubad po siya ng kasuotan niya at nagpuri sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo ba, para makapagpuri ng matagumpay sa ating Panginoon, number 1, alalahanin mo ang kadakilaan ng Diyos. Basahin po natin sa 1 Chronica chapter 29 verse 10 to 13. 1 Chronicle chapter 29 verse 10 to 13. Ang sabi po dito, sa harapan ng mga tao, tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ng Israel, na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. 1 Chronica chapter 29 verse 10 to 13. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Amen po sa salita ng ating Panginoon. O kadakilaan, kalakihan, kataasan, magiging higit sa lahat. Yan po ang ating Panginoon na ating sinasamba, na ating pinupuri. Hindi tao ang kaharap mo kapag nagpuri ka, kundi ang Diyos na lumikha ng lahat. Kaya kung po tayo nagpupuri sa Panginoon, isipin po natin, ang kaharap natin ay ang Panginoon. Dahil ang Diyos po na lumikha ng lahat, walang pumantay sa kapangyarihan ng Diyos. Walang pumantay sa kataasan ng Diyos. Walang pumantay sa kadakilaan ng Diyos. Bukod sa unawa ni David, ang kadakilaan ng Diyos ay naranasan na rin niya. Naranasan niya na rin po ito, kaya lubusan ang kanyang pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Hindi sarili ang ipinagmamalaki ni David, kundi ang Diyos. Naranasan niyo na rin ba ang kanyang kadakilaan? Sino nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos? Di po ba? Lahat tayo na narito, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi nandito tayo ngayon eh. Nagpupuri,
nananampalataya, sumasamba sa ating nag-iisang Diyos. Kasi kung wala tayo rito, hindi tayo makakapagsamba, hindi tayo makakapagpuri. Pero ang kapangyarihan ng Diyos malawak, hindi natin nauunawaan. Hindi aksidente na nandito tayo ngayon. So, tulad ni Aring David, dapat din nating maging kagalakan ang magpuri, manambahan sa Diyos. Dapat araw-araw, dahil itong pribilehyo. Gaano kayo kadalas magpuri sa Diyos? Linggo lang ba? Sino rito? Linggo lang ba kayo nagpupuri sa Diyos? Baka naman pinipilit pa kayo. O, sama ka na. Mamaya pagkatapos na simba, may pagkain mo. Di mo ba? Kasi po, kasi itong pribilehyo, dapat araw-araw tayo nagpupuri sa Diyos. O nga, habang nagmumotor, nagpupuri sa Diyos. Eh. Dapat araw-araw nagpupuri sa Diyos. Dahil yung inakanta nga natin dati eh, ano man maging panahon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Araw-araw, O Diyos. Dapat ganun. Dapat araw-araw. Kahit nasan ka man, kahit ano man ang mangyari, magpuri tayo sa Panginoon Diyos. Dahil kahit naman nasan tayo pwede eh. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Ito yung ginawang kabutihan ng Diyos sa kanya, kay David. Basahin po natin 2 Samuel chapter 6, verse 20 to 21. 2 Samuel chapter 6, verse 20 to 21. Sabi po dito, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal na may ganitong pagbati. Takilang araw ito sa hari ng Israel, na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh. Amen po sa salita ng Panginoon. So, nagpupuri si David sa ating Panginoon. Kasi po naranasan niya Naranasan niya yung kabutihan ng ating Panginoon Hindi niya po ito makakalimutan. Talagang masidhi siyang nagpupuri. Alam niyo po kasi yung ginawa sa kanya ng Panginoon, pastol na nakapag-asawa ng prinsesa. Diba ba, pastol lang po siya dati Pero nakapangasawa siya ng prinsesa. Yung prinsesa na pangasawa niya si Michal, yung anak po ni Haring Saul. Pastol na naging hari, makapangyarihan sa buong Israel. Kaya hindi niya po makalimutan yung ginawang kabutihan sa kanya ng Diyos. Yung pastol ka, naging hari, wala pong imposible sa Panginoon Mararanasan din natin yan. Diba? May mga na-promote dito. Merong tinaasan ng sweldo. Merong pumapasok sa trabaho araw-araw. Sumusweldo. Diba? Naranasan ang kabutihan ng Panginoon.
Alam mo ni David ang malaking pagpapala na tinanggap niya mula sa Diyos. At tayo rin po dapat alalahanin natin yung mga nangyari sa atin na pinagpala tayo ni Lord. Nakapasa sa mga exam, nakapasok sa magagandang trabaho. Ganun kabuti ang ating Panginoon eh. Sabi nga ni Sister Lizelle kanina eh, nakakakain tayo ng 5 beses ang araw. Almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pang 2, may midnight snack pa. Diba? Ganun kabuti ang ating Panginoon, tayo po ay pinagpala. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Lagi nating alalahanin upang lagi tayo makapagpuri sa Kanya. Basahin po natin yung awit, chapter 103, 2-5. Awit 103, 2-5. Sabi mo dito, si Yahweh ay pupurihin, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan, habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen po sa salita ng Panginoon. Ito po yung kaibahan ni David sa iba. Sino yung nakaranas ng sakit na gumaling? Marami sa atin, di ba? Nagpuri kanina. Yung iba, matamlay. Yung iba, masama pakiramdam. Pero yung nagpuri sa ating Panginoon, tumaling. Pinawisan eh. Di ba? Sino yung nasa bingit ng kamatayan na iniligtas ng Diyos? Pasalamatan mo naman ang Diyos. Kaninang umaga, ginising ka pa niya. Dinilat mo pa yung mata mo. Ang talay yung nandun sa ospital. Alam mo po, ayaw na nila matulog eh, kasi natatakot sila, baka hindi na sila magising eh. Tayong lahat nakakahinga na maluwag. Libre lang. Kung nasa ospital, babayad pa po sila ng oxygen tank. Mabuti yung Diyos eh. Nililigtas tayo sa tiyak na kapahamakan, tiyak na kamatayan. Bumawi dapat tayo sa Panginoon. Laging natin isa puso ang pagpapala ng Diyos, malaki man o maliit, upang lagi niyang naaalala at ipinasasalamat. Basahin po natin sa Matthew chapter 12 verse 34 to 35. Matthew 12 34 to 35. Sabi po dito, lahi ng mga ulutong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay? Kayo'y masasama. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabubuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ikaw, haklaruhin natin mga negatibong laman ng puso. Alam niyo po yung mga tao na mga nagyayabang, maraming pera. Mga negatibo ang laman ng kanilang mga puso.
yung mga maraming pera, maraming pambili ng pagkain, pero hindi naman sila makakain dahil may sakit sila. Nakaratay sila doon sa may balig ng karamdaman. Kaya kahit anong yaman mo, kahit anong dami ng pera mo, kung hindi mo naman ito magamit, may kotse kang Ferrari, pero hindi ka makapag-joyride. May sakit ka eh. Diba? Nandun ka sa ospital, nakadextrose. Pero ikaw kapatid, nandito ka. Nananambahan, nagpupuri sa Panginoon. Kaya isa po itong malaking pribilehiyo. Kaya dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Naalala niyo po si Job. Si Job po naghirap. Pero sandali lang. Ibinalik ng Diyos, doble pa. Dahil alam ng Panginoon Diyos na pupurihin siya. Ibabalik ni Job yung pagpupuri, yung pasasalamat sa ating Panginoon. Ay, may plano ang Panginoon Diyos eh. May plano po siya sa atin. Sa bawat isa na narito. Para makapagpuri ng matagumpay. Alalahanin mo na sumasayo ang kapangyarihan ng Diyos. Asahin po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. 1 Samuel chapter 16 verse 23. Hindi na po kayo. 1 Samuel chapter 16 verse 23. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. Amen po. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakakapagpagaling. Pero ang problema po sa atin, nahihirapan tayo magpuri. Sa totoo lang, di po ba? Maraming iniisip. Maraming hadlang para magpuri. Dapat po malaya tayo sa makakapagpuri sa ating Panginoon. Kaya ni Haring David, malaya siyang nakakapagpuri dahil nasa kanya ang presensya ng Espiritu Santo. Sa atin po, kung wala sa atin ang Espiritu Santo, yung presensya ng Panginoon, ay hirapan tayo magpuri sa Diyos eh. Kasi yung mga isip natin, ang daming iniisip. Saan kaya ako kakain mo na? Saan kaya akong pupunta? Pero kung sumasa atin po, ang kanyang presensya, ang presensya ng Panginoon, may kalayaan tayong magpuri sa Kanya. Malaya tayong magpupuri. Buong puso natin, nagpupuri sa Panginoon. Kaya yan po ang kahalagahan ng praise and worship. Magpuri tayo ng malaya. Buksan po natin sa 1 Corinto chapter 3:16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16.
Sabi ko dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Tayong lahat po ay para makapagpuri ng matagumpay sa ating Panginoon, isipin po natin ang Diyos. Dahil yung katawan na ipinagkaloob sa atin, ito po ay body of Christ. Kaya huwag po natin aabusuhin yung ating pangangatawan. Saan po natin sa Efeso ulit? Efeso chapter 5, verse 18 to 19. Efeso chapter 5, verse 18 to 19. Sabi po dito, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapustos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen po sa salita ng Panginoon. So, huwag po natin abusuhin ang ating katawan. Huwag tayong magbibisyo. Yung mga nakakasama sa katawan, mga alak, sigarilyo, puyat. Kaya ng Sabado ng gabi, alam naman po natin na paglinggo, meron tayong gawain. Kaya dapat po, gabi pa lang, maaga tayo ng tutulog, kumakain tayo ng tama. At ang susi po, lagi tayo magbasa ng Bible, salita ng Diyos. At meditate tayo, devotion. Yan po ang susi. Para po yung ating body of Christ lumalago sa ating Panginoon. So, ito pong mga bisyo na to, kung ito po ay gagawin natin, aalisan tayo ng banal na Santong Espiritu eh. Aalis sa atin yung presensya ng Diyos. Kaya wala po tayong mararanasan na biyaya, pagpapala. Kaya iba yung inuuna natin. Pero kung unahin natin ang ating Panginoon, nandiyan po yung kanyang katakilaan, mararanasan natin. Yung kanyang kaluwalhatian, mararanasan natin. Yung kanyang kabutihan, mararanasan natin. Dati wala kang pakialam, ngayon meron na. Dahil love na love mo magpuri sa Diyos. Dahil sa presensya ni Lord na sumasa atin. Alam niyo po na i-struggle si David sa pagpupuri dahil sa kanyang kasalanan. Sa mga panahong hindi tayo makapagpuri sa Diyos, malamang tayo ay nasa kasalanan. Tulad ni David. Magsisi na upang bumalik ang kanyang presensya. Sa pagpupuri at pananampakan, makakabawi tayo. Kaya po si Haring David hindi nakakapagpuri ng maayos eh. Kasi po, yung kasalanan niya na nasa kanyang isip, nasa kanyang puso, yun ang nangingibabaw sa kanya. Yung kasalanan niya po, natatakot po siya eh. Dahil sa kasalanan niya. Pero, ang dapat po natin gawin para po bumalik yung ating pananampalataya sa Panginoon. Magsisi tayo. Idulog natin sa Panginoon Diyos yung ating mga kasalanan. Magsisi tayo, repentance, at humingi tayo ng tawad sa Diyos para makabalik tayo sa kanyang harapan. Sabi po dito sa Awit chapter 51, verse 11 to 12.
Sabi po dito, sa iyong harapan huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Amen po sa salita ng Panginoon. Kaya dapat po, para tayo'y makabalik sa ating Panginoon, yung mga kasalanan natin, patawarin tayo ng Diyos. At yung presensya niya, mararanasan natin muli. Buksan po natin sa Gawa, chapter 3, verse 19 to 20. Gawa, chapter 3, verse 19 to 20. Sabi po rito, kaya nga Gawa, chapter 3, verse 19 to 20. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susubukin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa iyo. Amen po. Kaya nga po, magsisi ang mga kasalanan. Si Haring David po, natatakot po siya dahil sa kasalanan niya. Pinasawat si Batsiba at si Urias na pinapatay niya. Inihayag ni Propeta Nathan ang bigat ng pakiramdam. Kaya tayo magsisi, lumapit sa Diyos, magpakumbaba upang mapatawad ang mga kasalanan at manatili ang kabutihan ng Diyos. Kaya niyang linisin yung karumihan. Kaya niyang linisin kung gaano man kadumi yung karumihan natin. Kaya salamat po sa kapatawaran. Magpatuloy po kami dahil puno ka ng pag-ibig. Kaya dapat po ang gawin natin ay faith forward. Pananampalatayang pasulong, hindi pa urong. Pananampalataya sa Diyos. Hindi yung dire-diretso po tayo. Dahil ang ating po Panginoon, handa po siyang linisin tayo Ano ba po yung karumihan natin? Sabi nga dito sa Isaias simbolaman ng dugo ang ating pagkakasala. Kaya niya po itong gawing simbusilak ng yelo. Walang imposible po sa ating Panginoon. Pagka kinalugdan ka ng Panginoon, with God, all things are possible. Dito na po ako tatapos. Kaya po, lagi tayo magpuri sa Panginoon. Ano man yung panahon, ano mang sitwasyon, lagi nating isipin na kasama natin ang Diyos sa pagpupuri. Dahil kung hindi po tayo magpupuri, kaya niya pong utusan yung mga bato para magpuri sa Kanya. Pero dahil tayo yung mga tao na Kanyang nilikha, tayo yung mga anak, dapat po papurihan natin ang Panginoon. To God be the glory po. We love you, Holy Spirit. We glorify your name. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon.
Praise God. Lahat po ba'y napagpala ng Panginoon? Amen. After po ng gawain natin, meron po tayong short seminar lang po. Strengthening. I hope na bawat isa po yung makadalo. Nakaprepare na po yung ating pagkain dyan para ito po sasalo-saluhan. Then after po natin kumain, yes, napagkasunduan naman po yung mga leaders last class. Last pala, nung nag-meeting po tayo, di ba, napagkasunduan po natin, magkakaroon po tayo na once a month, strengthening every end of the month. So, maaari po tayo tumayo bawat isa para po sa pangulit panalangin. Sige po, let's build the presence of God. Hindi po natin palakpan ng Panginoon. Let's give a clap offering to God. Hallelujah. Lord, we bless your name. Panginoon, pinupuri ka namin ng Diyos, sinasamba, dinuluwalhati, dinatangila. Pagkat mabuti ka, O Diyos, mabuti ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po at narito po sa inyong bahay sambahan. Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, dahil niloob mo, O Diyos, na kami po makapanambahan sa inyo ngayong araw na ito, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Lord God, sa mga bagay na patuloy niyo pong ginagawa, yung mga promises niyo, Panginoon, tinutupad niyo po. Maraming salamat sa kabutihan niyo, Panginoon, sa katapatan niyo, Diyos, tuloy na mabuti ka, Panginoon. Bagamat minsan, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, ngunit patuloy mo kaming inaabot. Maraming pong salamat, Lord God, sa lahat po na ito. Lord, tatas po sa inyo, Panginoon, yung katatapos sa gawain. Panginoon, bless you po bawat isa na tumayo dito sa banalong pulpito, Panginoon, bawat isa, Lord God, na nanguna. Panginoon, ikaw po magpala sa bawat isa, Panginoon, sa kanila, Lord God. Bless you po bawat isa, bawat buhay nila. Panginoon, ikaw po patuloy na tumugon, Lord God, sa bawat mga kailangan. Panginoon, ikaw po mas higit na nakakabatid, Panginoon, sa amin, Lord God, personally, Panginoon. Alam mo, Lord God, yung puso namin. Alam mo, Lord God, yung laman nito. Alam mo, Panginoon, yung lahat-lahat sa amin, Panginoon. Tuwing na wala po kami may tatago sa inyo. Tubod kami sa inyong pong harapan, Panginoon. Wala po kami may lilingid sa inyo, Panginoon. Pagkat kilala mo kami, Lord God, higit sa kanino ba man, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming po salamat, Lord. Tuloy na magtatapat kami sa inyo lagi, Lord God, sa bawat sandali po na pong buhay. At maraming po salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtatama mo, patuloy na pagbabago mo sa amin sa araw-araw, Diyos. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko. Lord God, na nanguna po sa gawain mo. Lord, bless you po, Panginoon, ibig po yan po worship team, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa buhay nila. At naman, Lord God, kahit bata pa yung kanilang isip, Panginoon, Lord God, ikaw po patuloy mong pala sa kanila. Patuloy mo silang nurture, Lord God. Patuloy mo silang palaguin. Patuloy mo silang dalisayin, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo, Diyos. Ikaw lang lagi mapapupurihan nila, Panginoon. Sama sila nga roon sa school man, Panginoon. Sino man ang kanilang kaharap, O Diyos. Pananampalataya man o hindi, they will shine, Panginoon. Ang mukha mo magliliwanag sa kanila, O Diyos. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang pong mga bagay na maaaring maglayo sa inyo, O Diyos. Patuloy mo sila proteksyonan. Surrender with good people, Panginoon, with good people, Lord God, na mananampalataya na katulad po namin, O Diyos. Upang hindi sila na-influensya ng mundo ito, kundi sila po yung makaka-influensya, Lord God, sa lahat po ng tao na kanila po makakaharap. Katas ko sila sa inyo, Panginoon, patuloy sila mag-excel sa kanila po pag-aaral. Yung bawat dreams and aspiration nila, Panginoon, ikaw po mag-provide, ikaw po magpatuloy, ikaw po magbigay ng katuparan sa lahat po na ito, Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. Even po, Panginoon, sa po mga pastor na nag-help po ng salita, salamat sa knowledge and wisdom na pinagalaw po ninyo sa Kanya. We ask, Lord God, that you continue to blow your anointing, Panginoon, sa buhay niya, Diyos. Patuloy mo siyang bless, Panginoon, na anointing mula po sa iyo. Double portion of anointing, Panginoon, siya po lagi na mararanasan, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, patuloy mo siyang, ikaw po patuloy niya magpagturo. Panginoon, lalo mo patuloy, Panginoon, yung kanya pong mga aral po na binibigay niyo po sa kanya, Panginoon. Patuloy siya, Lord God, na magpursige, Panginoon, ang pag-aaral po sa inyo po mga salita, O Diyos. Maraming po salamat, Lord, sa buhay niya. Patuloy siya maging gamit-gamit, Panginoon. At lahat po ng kanilang po pangailangan ng kanyang po sambahayan, Panginoon, ikaw po patuloy mag-provide, Lord God. Maraming po salamat, Lord. Patuloy siya maging gamit-gamit sa inyo po ministry, Panginoon, at mas marami po siya maabot ng kaluluwa, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa buhay Pastor Abed.
Ikaw po lagi mag-ingat sa kanya, Panginoon, sa moment siya magturo, Panginoon, i-bless niyo siya, Panginoon, sasaan mo siya, O Diyos, pagpapalain. O Lord God, maraming po salamat, Panginoon. At Lord, maging sa mga kapatiran ko po na natin dito, ikaw po mag-bless sa kanila, Panginoon, sa Lord God. Dahil masinunakan namin, Panginoon, kaysa saan pong bagay. Masinunakan namin, Panginoon, saan pong mga lalahanin. Masinunakan namin, Panginoon, ngayong araw na ito, Lord God, aside from anything else, Lord God. Kaya Lord, ano man po yung kanila pong mga personal na kahilingan, ano man po yung kanila pong mga pinapipray sa inyo, Lord, naputin niyo po ang lahat po na ito, Panginoon. According to your will, Lord God, bigyan niyo po ng katugunan ang lahat po na ito, Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa maghapong ito, Panginoon. Kasi po namin pinagkakatiwala, O Diyos. Plus po natin ating pong kamay. Sabi sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa kapayapaan na hindi mo kaya ibigay sa amin ng mundong ito. Salamat, O Diyos, dahil mapayapa kami. Salamat, Lord God, dahil sa abundance na kaloob po ninyo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil patuloy niyo kami iniingatan at sinasamahan. Salamat, Lord God, dahil patuloy niyo iniingatan. Patuloy niyo kami pinagpapala na hindi po kami nagkukulang sa ano pong bagay ng Diyos. Lord, dalahin ko, Panginoon, sa susunod na linggo, ikaw po muli magsama sa amin, sumama sa amin, Diyos. Patuloy po kaming pagpalain, Lord God, sa darating na linggo. At muli kami magsama-sama dito, Lord God. Magpupuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang nagkakaisa na panalangin sa pangalan ni Jesus, sa lahat magsabi ng Amen. Amen.